Yo! Kumusta mga kaanasaga? Sa video na to, mapapanood mo ang compressed version ng Ninja vs. Gakudo, episodes 1 hanggang 3. Kung gusto mong mapanood ang buong mga episode, nasa baba ang mga timestamp sa description. Piliin mo lang kung anong episode ang gusto mong simulan. Episode 1, Episode 2, o Episode 3. Kaya kung ready ka na, simulan na natin ang intense na laban ng mga ninja at Gakudo. Nagsisimula ang kwento sa isang lider ng kilalang kriminal na organisasyon na nakatitig sa dulo ng baril. Ang pangalan niya ay Nag-Oshima, at halatang wala siyang takot kahit kaunti. Siya pa nga ang mismong nagbigay ng baril sa taong nakatutok sa kanya, habang kalmado niyang sinasabi na meron din siyang dala. Ang kaibahan lang nila, si Nag-Oshima, hindi basta-basta humihila ng gatilyo. Pinapaalalahanan niya ang lalaki na si Hiroshi na nasa gitna sila ng isang quick draw showdown. Sabi pa niya, sige na, barilin mo na ako. Pero halatang takot na takot si Hiroshi. Nanginginig siya habang sinusubukang protektahan ng isang tao. Nainip na si Nag-Oshima, kaya sumigaw siya, sige na, putok na. Dahil sa takot, pinindot ni Hiroshi ang gatilyo, pero isang iglap bago pa niya ito magawa, tumagos na ang bala sa kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Hiroshi, dahil ibig sabihin lang nito, mas mabilis pa ring nakapaputok si Nag-Oshima kaysa sa paghilang ginawa niya sa sarili niyang baril. Ngumiti si Nag-Oshima at malamig na sinabi, mas mahigit wag mong kalimutan, miyembro ako ng Gakuda. Ang bilis ng kamay ko, yan ang aking Gakuda skill. Si Hiroshi ang huling bodyguard, kaya ang natira na lang ay isang babae at isang bata. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, naglalakad si Shin, ang ating pangunahing bida. Nadaanan niya ang isang maingay at mayabang na negosyante. Napansin ni Shin na may cellphone na nahulog mula sa bulsa ng lalaki, kaya mabilis siyang kumilos. Maayos niyang ibinalik yun sa lalaki at magalang na sabi, Sir, may nahulog po kayo. Nagpasalamat ang lalaki at sinabing personal phone daw niya yun. Pero mas napansin ni Shin ang phone case, isang limited edition Flash Princess anime case. At hindi lang basta case, super rare Heath model pa. Namangha ang lalaki dahil bihirang may nakakakilala sa ganoong detalye. Doon niya na-realize, pareho pala silang princess otaku. Ngumiti si Shin at sabay sabing, napanood ko na lahat ng 17 seasons. Napatingin ang mga tao sa paligid, dahil bigla na lang nagkwentuhan ng todo ang dalawang weirdo tungkol sa paborito nilang karakter, Heath, ang bad girl ng anime. Habang karamihan ay gusto ang mga cute na character, sila, kabaliktaran. Na-impress ang negosyante kay Shin, lalo na't bata pa pero halatang eksperto sa high-quality anime. Biglang nagulat ang lalaki nang mapansin si Shin na may ginagawang kakaiba sa mukha niya. Sabi ni Shin, medyo nahihiya. Pasensya na, hindi talaga ako marunong umiti o tumawa. Natakot daw siyang baka akala ng lalaki ay hindi siya nudge-enjoy, kaya sinubukan niyang pilitin ang mukha niyang umiti. Pero dahil sobrang stiff ng facial muscles niya sa pagiging seryoso, hindi niya nagawa. Natawa na lang ang negosyante at sabi, nakakatawa ka talaga, bata. Sabay abot ng kanyang business card kay Shin. Ipinakilala ng lalaking karakter ang sarili niya bilang Gakudo, pero agad niyang ipinaliwanag na ang tamang bigkas ng pangalan niya ay Kaoami. Samantala, si Shin naman ay may karakter na ninja. Pero sabi niya ito ay binabasa bilang Shinoa. Bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, nakatanggap si Kaoami ng tawag sa negosyo kaya nagpaalam muna siya. Habang papalayo, sinabi ni Kaoami na umaasa siyang makakausap niya ulit si Shin tungkol sa prinsesa balang araw. Si Shin naman ay napaisip, medyo kakaiba pero interesting daw ang taong yun. Biglang may uwak na dumaan sa mukha ni Shin at biglang nagsalita, Code 334. Nakidnap daw ang gobernador, at inutusan si Shin na agad itong asikasuhin. Sa kabilang banda, sa isang warehouse, makikita natin na si Nag-Oshima pala ang nasa likod ng pagdukot sa gobernador. Binalaan ng isang babae si Nag-Oshima, may mabigat daw na kaparusahan kapag nakialam sa mga politiko, at siguradong paparating na ang mga pulis. Pero natawa lang si Nag-Oshima at ang kanyang mga tauhan sa banta nito. Nagpaputok pa nga siya ng ilang bala sa paligid ng babae para iparamdam kung sino ang totoong may kontrol. Sabi ni Nag-Oshima, mukhang hindi pa raw ito ganap na nakakaintindi ng sitwasyon, sila ang Gakudo, at hindi sila natatakot sa mga politiko o sa pulis.
Sa katunayan, baliktad pa nga, ang mga opisyal mismo ang nanginginig sa takot sa kanila at sumusunod sa gusto nila. Ibinunyag ni Nag-Oshima na ang gobernador ay pain lamang. Ginagamit nila ito para mahuli ang isang partikular na grupo. Nang marinig ito ng gobernador, nanlaki ang mga mata niya sa takot, alam niya kung sino ang tinutukoy nila. Pero huli na ang lahat. Biglang may marinig silang basag na salamin, at napalingon ang lahat sa bintana kung saan may kakaibang butas ng bala. Ilang segundo lang, bulag na bigla ang gobernador at ang kanyang anak, may blindfold at headphones na inilagay sa kanila. Nagtataka ang mga Gokudo, ano tong kabaliwan na to? Biglang tinawag ni Hikichi, ang kanang kamay ni Nag-Oshima, ang kanyang boss. Pero natigilan ang lahat nang makita nila kung ano ang nangyari sa kanya. Mahina nitong sabi, hindi maganda ang pakiramdam ko, at doon nakita nilang wala na ang ulo ni Hikichi. Humingi siya ng paumanhin dahil nabigo siya, at doon nalaman ng lahat, si Shin ang may gawa nito. Nagkagulo ang buong lugar, hindi makapaniwala ang mga Gokudo kung paano napatay agad ang isang tulad ni Hikichi. Doon na-realize ni Nag-Oshima, ang grupong tina-target nila ay narito na. Isang anino ang kumikilos sa dilim, pumapatay ng walang tunog, tumpak at walang awa. Isa-isa, tumatalsik ang mga ulo ng Gokudo habang nanginginig si Nag-Oshima. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, dahil ang kalaban nilang ito ay buhay na alamat sa mundo ng Gokudo. Nagsimula siyang bumigkas ng isang sinaunang propesya ng Gokudo. Kapag may nagkasala sa ilalim ng mundo, ngunit hindi niya ito natapos. Paglingon niya, may kakaibang lalaki sa likod niya, si Shin mismo. Laking gulat ni Nag-Oshima nang makita niyang wala nang natirang buhay sa kanyang mga tauhan. Tinapos ni Shin ang propesya. Kung may magkamali sa ilalim ng mundo, darating ang ninja para singilin. Halos hindi makahinga si Nag-Oshima habang nakatingin sa kanya. Sabi ni Shin, sige na, bumunot ka. Ang unang bumaril, panalo. Pero imbes na lumaban, tinanong ni Nag-Oshima kung anong problema ng ninja. Naiinis si Shin, ayaw niya ng madaldal sa gitna ng laban. Sumigaw si Nag-Oshima, galit na galit, bakit sa tuwing sinusubukan naming mabuhay, kayo lagi ang sumisira? Bakit? Tumingin si Shin sa gobernador at sa anak nito. Tahimik niyang sagot, dahil dinadamay niyo ang mga bata sa karumihan niyo. Kaya hindi ako kailanman makakatawa o makakangiti. Sinisisi ni Nag-Oshima ang mga ninja sa pagkawasak ng lahat, pero wala nang pakialam si Shin. Tumahimik ang paligid at alam ng lahat. Tapos na ang laro. Sinigawan ni Shin si Nag-Oshima, bumaril ka na? Kaya mabilis na pumutok si Nag-Oshima, pero kahit anong bilis ng bala, wala itong sinabi sa kidlat na galaw ni Shin. Sa isang kisap mata, umiwas si Shin sa bala at pinugutan si Nag-Oshima gamit lang ang sariling kamay. Nanlaki ang mga mata ni Nag-Oshima, hindi siya makapaniwala. Hindi lang siya natalo sa bilisan ng pagbunot, nilampasan ni Shin ang bilis ng bala mismo. Habang unti-unti siyang nawawala ng lakas, ngumiti pa si Nag-Oshima. May tiwala pa rin daw siya na magtatagumpay ang Gokudo, dahil may isang lalaki raw na mamumuno sa kanila. Pero siguradong hindi na siya yon, dahil tuluyan nang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Tinawag ni Shin ang kanyang teknik na Blade of Darkness, at malamig niyang sinabi, "Target eliminated." Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Ligtas ang gobernador at ang anak nito, pero lahat ng tauhan ni Nag-Oshima ay patay. Sinuri ni Superintendent Maru ang lugar at sinabi niyang ito ay Code Nen, ibig sabihin, may ninja na kumilos. Mas mabilis pa sa pulis ang mga ninja pagdating sa mga krimen ng underworld. Hindi sila nag-iiwan ng bakas, maliban sa mga bangkay ng kriminal at ligtas na mga biktima. Ang mga ninja sa modernong panahon ay hindi na naglilingkod sa kahit kanino. Hindi sila binibili ng pera, kapangyarihan, o batas ng bansa. Gumagalaw sila ayon sa sarili nilang panuntunan, mga anino ng katarungan. Mga anti-hero na pumapatay sa kasamaan. Isa sa mga investigador ay hindi maiwasang humanga sa kanila, habang si Maru naman ay nagtataka, ano kaya ang itsura nila. Samantala, sa ibang lugar, nakita ng ilan sa mga dating kaklase ni Shin si Shin mismo. May nagtanong kung iimbitahin ba siya sa party, pero agad sumagot ang isa. Wag na, hindi naman yan ngumiti. Hindi bagay sa party. Narinig yun ni Shin. Mahina niyang sabi habang papalayo. Hindi dahil ayaw kong ngumiti, kundi dahil hindi ko talaga kaya.
Naalala ni Shin ang sinabi noon ng doktor, bunga raw ng trauma ang kakulangan niyang ngumiti. Malabo na sa kanya ang alaala ng kabataan, pero isa ang malinaw. Ang mukha ng isang lalaking may tattoo, na brutal na nananakit ng tao. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakangiti sa paligid, sinabi niya sa sarili. Kung ako lang naman ang hindi makangiti, ayos lang. Basta sila, masaya. Ilang araw ang lumipas, nilipol ni Shin ang isa pang grupo, ang Morgudo. Galit na galit siya sa karumal-dumal nilang mga gawain. Habang nililinis ang lugar, may napansin siyang mga kakaibang coupon na may amoy na parang kemikal. Kinagabihan, dumalaw siya kay Grandpa Kai. Ginamit pa ni Shin ang kakaibang teknik para buksan ang bote ng soda, at natuwa si Kai. Mukhang nalampasan mo na talaga ako, bata, sabi niya habang nakangiti. Tinawag ni Kai ang teknik ni Shin na Blade of Darkness, isang atake na kasabay ng tunog ng nabibiyak na sound barrier. Ipinakita ni Shin ang mga coupon, at agad na amoy ni Kai ang halimuyak ng droga. Papel na binababad sa likidong droga, at kapag kinagat o dinilaan, tinatamaan agad ng tama. Sabi ni Kai, may bago raw na droga na kumakalat sa Tokyo, posibleng ito ngayon. Ibinahagi ni Shin na kakaiba ang kilos ng Gokudo nitong mga nakaraang araw. Parang sinasadya nilang mag-ingay para pumunta mismo ang ninja. Kaya sigurado siya, may binabalak sila. Biglang may galit na customer na nagreklamo tungkol sa punong ashtray. Ngumiti si Kai, at sa isang iglap, nalinis niya ito gamit ang bilis ng isang tunay na ninja master. Ilang daang taon nang pinuprotektahan ng mga ninja ang bansang ito. Wika ni Kai. Isa siya sa 8 Imperial Ninja, at nanumpa siyang kapag muling gumawa ng gulo ang mga Gokudo, buburahin niya silang lahat. Kinabukasan, abala si Shin, tumatakbo, hingal, at mukhang kinakabahan. Pagdating sa isang tindahan, napagtanto niyang na late siya. May limited edition na items ng Princess Anime na lalabas lang ngayong araw. Agad siyang pumila sa dulo, at sa kanyang gulat, nandoon din si Kaoami. Kaka-release lang ng bagong episode ng Princess, kaya sobrang dami nilang napag-usapan. Pakiramdam ni Kaoami, parang matagal na silang magkaibigan dahil sa sobrang magaan ang usapan nila. Si Shin naman ay napaisip kung ito ba'y kapalaran, ang muli nilang pagkikita. Pagkatapos gumastos ng sobra sa merch ng Princess, nagpasya silang kumain sa labas. Habang kumakain, galit na galit si Kaoami habang inaalala ang eksena ng pagtataksil sa anime. Kilala si Kaoami sa kainan, palakaibigan, palabiro, at laging nagbibigay ng mga aral sa buhay. Tumawa ang lahat matapos magbiro si Kaoami, kaya sinubukan ni Shin sumabay. Ayaw niyang magmukhang bastos o antipatiko dahil lang hindi siya nakikinig sa saya ng iba. Pero kahit pilit, hindi nagbabago ang mukha niya, hindi talaga niya kayang ipakita ang tuwa. Gusto niyang mabago yon, at may suhestyon si Kaoami. May kaibigan ka ba? Tanong ni Kaoami. Wala, sagot ni Shin. Sabi ni Kaoami na ang pinakamabilis na paraan para magbago yon ay makipag-ugnay sa iba. Gumawa ng koneksyon. Pero pinaalala ni Shin na kung hindi nagmumukha ang emosyon sa mukha niya, halos imposibleng magkaroon siya ng kaibigan, pati sa school, hindi siya nakaka-fit in. Naiintindihan naman ni Kaoami, at agad niyang sinabi, sige, magiging kaibigan kita. Naguguluhan si Shin, biglang may umihip na hangin palabas ng bibig niya. Tiningnan siya ni Kaoami at nakangiti, nakita mo yun. Tawanan yun. Iyon ang unang tumawa ni Shin sa buhay niya, at sobrang tuwang-tuwa si Kaoami para sa bago niyang kaibigan. Nagkausap pa sila tungkol sa Princess, pero kailangan ng magtrabaho ni Kaoami. Pero okay lang, nagpalitan sila ng contact at nagplano na ituloy ulit. Agad na gustong pumunta ni Shin sa restaurant ng grandpa niya para sabihin, kahit minsan lang, nakabuo ako ng kaibigan. Pero tumanggap si Kai ng mensahe mula sa uwak at napagdesisyonan niyang magsara ng maaga. Samantala, nagkita naman si Kaoami at ang driver niyang si Yusawa. Pinapaalala ni Yusawa na malaki ang papel na gagampanan ni Kaoami sa darating na panahon. Habang nasa kotse, nagbago ang ekspresyon ni Kaoami at sinenyasan siya ni Yusawa na lumabas ang tunay niyang mukha. Tanggal niya ang damit sa itaas at lumitaw ang mga tato sa katawan niya, marka ng Gokudo. Sabi kay Kaoami na gulo ang pamilya nila. Dinudurog ng mga ninja ang kita nila, humihina ang Gokudo, at maraming batang miyembro ang tumatalikod at sama-sama sa mga Nunyakuza gang. Sabi ni Yusawa,
Mas madali raw kung tatayo si Kawami bilang leader ng Gokudo, pero ayaw ni Kawami. Mas gusto niyang maging simpleng office worker at manatiling shadow boss sa ilalim. May plano si Kawami para harapin ang mga ninja, mukhang konektado ito sa mga drug-laced na papel, coupon na nakita ni Shin. Dumating naman si Shin sa restaurant ni Kai. Pero sarado na dahil maaga siyang nagsara. Sa isa pang base ng Gokudo, naglalaban-laban na ang dalawang faction nila, puro sigalot. Pumasok si Kawami sa pulong at ibang tao talaga ang dating niya, seryoso, malamig, at may awtoridad. Siya ang tumawag sa meeting at ipinakilala ang sarili bilang Tekamote Shadow Boss. Sa labas, dumating na si Kai para sa kanyang misyon. May inisip siyang biro na sigurado siyang papatok kay Shin, baka yun na ang magpatawa sa apo at maglabas ng ngiti. Pero hindi niya alam kung ano talaga balak ng Gokudo sa loob ng pulong. Pumasok si Kawami at sinabi sa lahat na may paraan na silang napag-isipang magtama sa pinakamalupit nilang kaaway, isang plano para tuluyang lipulin ang mga ninja. Sa labas, sinabi ni Kai sa sarili na hindi niya alam ang buong plano ng Gokudo, pero kung masama ang balak nila, isang bagay ang malinaw, kung gagulo sila sa underworld, buburahin niya sila. Nagbigay ng talumpati si Kawami sa lahat ng pinakamalalaking pinuno ng Gokudo tungkol sa napakalaking tagumpay nila laban sa mga ninja noong ikalawang digmaang pandaigdig. Grabe ang dating ng speech niya, sobrang nakaka-inspire. Dahil dito, napaluha si Yasawa, labis na nagpapasalamat na kakampi siya ni Kawami. Pero hindi lang siya ang tinamaan sa puso, kasi pati lahat ng top leaders ng Gokudo ay parang nasa palad lang ni Kawami, mga hari ng Yakuza na nagkokontrol sa buong Tokyo, pero ngayon ay naiiyak sa harap ng karisma ni Kawami. Matapos iyon, buong lakas na idineklara ni Kawami na panahon na para tuluyang mawala ang mga ninja, at magsimula ang panahon ng Gokudo. Sa nakaraan, kahit ilang beses talunin, bumabangon pa rin ang mga ninja, mas malakas kaysa dati. Hindi na nila kailangan ng espada o baril, dahil mismong mga kamay nila ang naging pinakamapanganib na sandata. Dahil dito, libu-libong Gokudo ang napatay. Kaya sobrang tumagos sa puso ng mga Yakuza bosses ang parte ng talumpati ni Kawami. Pagkatapos, bigla niyang sinabi na may solusyon siya. Lahat ng boss ay napaiyak sa ginhawa, akala nila, dumating na ang tagapagligtas nila. Handa na siyang ibunyag ang plano, pero biglang naputol ang lahat ng may nakakatakot na eksena. Dumating si Kai, dala ang mga pugot na ulo ng ilang Gokudo. Napahinto sa gulat si Kawami. Nalaman ni Kai na may masama talagang plano ang mga ito, kaya kailangan niyang lipulin sila. Sa harap ng lahat, tinanggap ni Kawami ang katotohanang karapat-dapat talagang katakutin ng mga ninja, lalo na nang makita niyang gumalaw si Kai ng mas mabilis pa sa mata. Pero imbes na matakot, ngumiti lang si Kawami. Kumuha siya ng piraso ng papel na may halong droga at isinubo ito. Biglang nagbago ang katawan niya, kumislap ng pula ang mga ugat sa paligid ng mata. Sabi niya, ito na yung hinihintay kong sandali. Panoorin niyong mabuti kung paano sisirain ng Gokudo ang mga ninja. Napansin ni Kai ang papel at napagtantong kakaiba ito, ibang kulay, ibang uri. Habang naglalakad si Kawami sa pulang carpet ng mga bangkay, pinag-aralan niya si Kai. Alam niyang mabilis at mautak ang kalaban, kaya siguradong mananalo siya basta hindi niya ito mawawala sa paningin. Pero alam din niyang kapag nawala sa paningin niya kahit isang segundo lang, buhay niya ang kapalit. Samantala, si Kai ay may masamang kutob. Alam niyang kailangan na niyang patayin agad si Kawami para maibigay sa Chief at sa 8 Imperial Ninja ang babala tungkol sa panganib ng Gokudo. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatingala si Shin sa buwan, bilog na bilog ito. Sa base naman, sabay na sumugod sina Kai at Kawami. Muntik nang tamaan si Kawami sa isa sa mga atake ni Kai. Pero nakaiwas siya sa huling segundo. Ngumiti siya ng baliw, halatang nasisiyahan sa laban. Pero halimaw si Kai, isang segundo lang siyang nawala ng focus, muntik na siyang mapugutan. Tumama si Kai ng matindi, pero nakalapit na si Kawami. Nakita niya na ang tiyempo. Sa mismong sandaling yun, pumasok sa isip ni Kai si Shin, bago pa tuluyang tumama si Kawami at itarak ang patalim sa ulo ni Kai. Pero hindi pa yun sapat, ilang beses pa siyang binaril ni Kawami para siguradong patay. Bumagsak si Kai, at namangha ang mga boss ng Gokudo. Wala pa silang nakitang ganitong labanan.
Lalo silang namangha nang makita nilang mabilis gumaling ang malaking sugat ni Kawami, parang himala. Pero ngumiti lang siya at sinabing, hindi ito himala. Ang tinatawag pala ni Kawami na hindi himala ay ang mga tickets to hell. Ang mga drug-laced coupons na ibinebenta nila sa mga normal na tao ay tinatawag na heaven's coupons. Pero ang ginamit niya ngayon ay mas malakas na bersyon, ang hell's coupon. Isang dose lang nito, at kaya nitong palakasin ang katawan sa hindi kapani-pani walang antas. Ito ang magbibigay sa Gokudo ng bilis at lakas na katumbas ng mga ninja. Muling nag-ingay ang buong silid, humanga at sumigaw sa paghanga ang lahat. Si Yazawa ay halos pumutok sa tuwa, ngunit sinabi ni Kawami na nagsisimula pa lang sila. Sa kabilang banda, nakaramdam ng kakaiba si Kami habang nakatingin kay Kai, pero binaliwala niya ito. Tama pala ang kutob niya, dahil si Kai, bagaman sugatan at halos wala ng buhay, ay gising pa. Mahina ngunit puno ng galit, narinig ni Kai ang lahat. Alam niyang ang Gokudo ay nagkaroon na ngayon ng kapangyarihang kasing lakas ng mga ninja, isang panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat. Naalala ni Kai kung gaano kalakas si Kawami, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kalupit ang kapangyarihan nito. Matagal na niyang inaalagaan ang kanyang apo, si Shin, at ngayon ay ipinapasa niya rito ang pag-asa ng lahat ng ninja. Hiling niya sa 8 Imperial Ninja na gabayan si Shin, dahil marami pa itong kailangang matutunan. Biglang lumiwanag ang katawan ni Kai, at natigilan si Kawami nang mapagtantong may binabalak ito. Pero huli na ang lahat, dahil biglang sumabog si Kai, winasak ang buong gusali at tuluyang sinakripisyo ang sarili para patayin ang mga Gokudo boss. Sa malayo, biglang kinilabutan si Shin. May kakaiba siyang naramdaman, pero hindi niya alam kung ano yun. Samantala, sa nasunog na lugar, nagulat si Kawami sa ginawa ni Kai. Pinuri pa niya ito sa sakripisyong ginawa para patayin ang lahat ng boss, ngunit hindi siya natitinag. Ang mga tunay niyang pinapahalagahan, ang grupo niyang tinatawag na Akukudo of Destruction, ay buhay pa. Nakawala sila sa pagsabog dahil sa bisa ng Hell's Coupons, at ngayon ay handa na silang puksain ang mga ninja at ang buong bansa. Inilahad ni Kawami ang plano. Alam niyang palaging sumusugod ang mga ninja kapag may krimen. Kaya gagamitin niya yon laban sa kanila. Bilang patunay ng tagumpay niya laban kay Kai, inutusan ni Kawami ang mga tauhan niya na pulutin ang ilang piraso ng katawan ng ninja. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa isang kalye. May nakita silang kakaiba sa lupa, isang patalim, nakatusok sa tumpok ng giniling na karne. Nandoon si Shin, kaya nilapitan niya ito. Pero nang makita niya ang monogram ng kanyang lolo sa patalim, nanlumo siya. At sa lakas ng kanyang galit, nagsilipad ang mga uwak sa paligid. Sa nanginginig na tinig, iniutos ni Shin sa Chatter Crow. Ipaalam sa 8 Imperial Ninja, pinatay ng Gokudo si Lolo Kai. Biglang lumitaw mula sa kung saan si Kawami. Ngumiti pa ito at nagbiro na parang walang nangyari. Oy, buddy, buti nakita kita. Nakilala agad kita sa buhok mo, tsaka sa posture mong parang pagod na pagod. Mayabang pa niyang sinabi na may nagawa siyang kamanghamanghang bagay sa trabaho, kaya siya ang taya sa inuman mamaya. Itinago ni Shin ang galit sa loob niya at nagpanggap na kalmado. Biniro pa niya si Kawami, ang pangit mo tingnan, may kurbata ka pa sa ulo mo. Tumawa si Kawami at sinabing baka ito na ang susunod na trend. Pero napansin niyang wala na ang mensaheng iniwan niya. Napangiti siya, siguradong kinuha na iyon ng mga ninja. Wala siyang pakialam, at naglakad silang dalawa papunta sa bar. Si Shin, sa kabila ng ngiti at pagpapanggap na normal, ay nilalamon ng galit sa loob. Hindi niya matanggap kung bakit kailangang mamatay ang lolo niyang si Kai. Sa isipan niya, paulit-ulit niyang tinatanong kung sino sa mga Gokudo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Samantala, si Kawami ay nag-iisip ng susunod niyang hakbang. Sana raw alam niya kung saan nagtatago ang mga ninja, para sila na mismo ang unang umatake. Habang patuloy na kumukulo ang galit ni Shin, tahimik siyang nangako na hahanapin niya ang pumatay sa kanyang lolo, at ipaghihiganti niya ito. Habang nagsasalita si Kawami, unti-unting nagiging ingay na lang ito sa background. Dahil sa isip ni Shin, isa lang ang laman, ang kanyang lolo. Naalala niya kung gaano ka mahilig sa kape si Kai, pero palaging sinasabi nito na ang pag-inom ng alak ay isa sa mga kasiyahan ng pagtanda. Handa si Shin na subukan yun ngayon.
Pero dahil bata pa siya, pinipigilan siya ni Kawami. Sa kasamaang palad, tumama pa rin ng kaunti ang alak sa mukha ni Shin, at isang patak pa lang. Bigla na siyang nawala ng balanse at bumagsak. Natarante si Kawami, akala niya mamatay si Shin at baka kailanganin ng doktor. Pero nagulat siya nang makitang tunay na nag-aalala si Kawami. Dahil doon, naisip ni Shin na mabuting tao talaga si Kawami, at masaya siyang siya ang naging una niyang kaibigan. Pagkatapos, humingi ng tawad si Shin. Inamin niya na kamakailan lang ay may nawala sa kanya, isang taong parang magulang na minahal niya ng higit kaninuman. Kaya siya uminom, para malunod kahit sandali ang sakit. Nalungkot si Kawami. Sinabi niyang alam niya ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Walang alak na makakatanggol ng ganoong klaseng sakit. Kaya aniya, sa ganitong mga oras, iisa lang ang tunay na solusyon, umiyak. Hinimok niya si Shin na ilabas ang lahat ng emosyon bago siya lamunin ng galit at lungkot. Kaya matapos ang lahat ng trahedya, tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Pagkatapos, humingi siya ng tawad sa abalang naidulot. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan siya ni Kawami. Uminom ka ng maraming vegetable juice bukas para sa hangover mo, ha? Nagpaalam silang magkaibigan, at habang naglalakad, napaisip si Kawami, ramdam niya ang sakit ni Shin, at laking gulat niya nang mapansing pati siya, umiiyak na rin. Makalipas ang ilang sandali, may grupo ng mga lasing na magnanakaw na lumapit sa tulog na si Shin. Pero hindi nila natapos ang balak nila, dahil biglang lumitaw ang isang ninja, gamit ang talam ng dilim, at nagsimula ng malaking apoy sa likod nila. Iisang bagay lang ang malinaw, may dumating para kay Shin. Samantala, sa ibang lugar, si Yasawa ay nagtipon ng mga batang ulila, mga bata na ang buong pamilya ay pinatay ng mga ninja. Inampun niya ang mga ito, gaya ng pag-ampun sa kanya noon ng kanyang guro na si Tekamoto. Biglang napakita ni Yasawa ang kakaibang bilis at lakas ng harangin niya ang isang bala na halos tumama kay Kawami. Napabuntong hininga si Kawami, dismayado na isa na namang assassin ang dumating para maghayganti sa ngalan ng iba. Pero tiniyak ni Yasawa, ako na ang bahala rito. Nagpaputok ang kalaban, pero si Yasawa ay parang pader. Tinamaan ng bala ang katawan niya, pero hindi siya natinag. Na-realize ng kalaban na nagkamali siya ng pinasok na laban. March of the Yakuza Liner. At nang lamapat ang kamao niya, parang sinagasaan ng bus ang kalaban. Nagsigawan sa tuwa ang mga batang ulila. Tuwang-tuwa sila kay Yasawa, tinawag siya ni Kawami at sinabing, sige, mag-enjoy ka muna. Pero mamaya, ipapadala na kita sa ilalim para sa susunod na mission. Samantala, ang taong sumagip kay Shin ay bumisita sa isang elevator at mabilis na pinindot ang mga button para buksan ang isang lihim na palapag. Doon, isang babae ang sumalubong sa kanila, ang dalawang miyembro ng Imperial Ninja, at tinanggap silang muli sa Crow's Nest. Napansin ni Nodoka na may isang lalaking hindi niya kilala. Zanzo, ang sagot ng lalaki. Laking gulat ni Nodoka, ang kausap pala niya ay ang chief ng 8 Imperial Ninja mismo. Ngumiti si Zanzo, ngunit alam ng lahat na nag-aapoy ito sa galit. Nabalitaan na niya ang nangyari na ang number 2 Imperial Ninja ay wala na. Mula sa galit, ipinakita ni Zanzo ang kanyang kapangyarihan, isang kakayahang magbago ng anyo. Ipinahayag niya, una, hahanapin natin ang salarin. At pagkatapos, tatapusin natin siya. At kailangan nating alamin kung paano nila nagawang pumatay ng isang ninja. Namangha si Nodoka, gaya ng dati, sa kakayahan ni Zanzo. Ang tawag dito ay Be All and Do All. Isang teknik na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging anumang bagay at gawin ang anumang bagay. Siya ang pinakamatanda, pinakamalakas, at may kakaibang talento sa lahat ng ninja. Ipinahayag naman ni Noka na alam na nila kung sino ang posibleng salarin. Ang manli ni Kai ay may nakaimbed na hiyas, at sa loob nito, may lihim na kamera. Sabi ni Noka, hindi masasayang ang pagkamatay ni Kai. Siguradong nakuha ng kamera ang mukha ng pumatay sa kanya. Pero sabi ni Shaki, medyo sira ang kamera. Kaya ipinangako niya, kakayanin kong i-recover ang data. Tutuperan ko ang huling hiling ni Kai. Ngunit biglang nagsalita si Zanzo. May paraan ako para malaman kung paano nagawang pumatay ng ninja ang Gokudo. Ipinaliwanag niya na ang grupo ay kasalukuyang nasa Shinjuku District. Sa mga guho ng dating US Forces Secret Underground Club.
At sa lugar na yun, may isang Gokudo na may hawak ng 100 hostage na gangster mula Tokyo. At ang Gokudo na yun ay si Yasawa. Sinabi ni Zanzo na kagabi, lahat ng kingpins ng Gokudo sa Tokyo ay napatay sa isang malaking pagsabog, at malamang, may kinalaman si Kai doon. Nagpa siya si Nodoka na siya mismo ang susuri kung ano ang ginagawa ng mga Gokudo sa underground club. Binalaan siya ni Shiki na delikado yun, pero tumanggi siyang may isamang iba. Bantayan mo si Shin, aniya. Kailangan kong ilabas ang galit ko, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Gokudo. Tahimik lang si Zanzo, pero alam niya, wala nang makakapigil kay Nodoka. Dahil tulad ni Shin, si Nodoka rin ay sobrang malapit kay Kai. Nararamdaman ni Zanzo na hindi niya kailangang mag-alala dahil sigurado siyang kaya ni Nodoka ang sarili niya. Totoo na si Nodoka ang pinakabaguhan sa 8 Imperial Ninjas, pero ayon kay Zanzo, wala pang kahit sinong nilalang ang nakatalo sa kanya. Samantala sa ilalim ng lupa, inuutusan ni Yasawa ang mga tauhan niya na bilisan ang pagkolekta ng 100 ulo. Halos tapos na sila nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba. Napag-alitan niya ang mga ulilang bata dahil maling tubig daw ang dinala nila. Pinabalik niya ang mga bata sa tindahan, at doon natin makikita kung gaano karami ang mga Gokuto sa grupo niya. Pagkaalis ng mga bata, ngumiti si Yasawa at sinabing oras na para ipakita sa mga ninja kung ano ang kakayahan nila. Sumigaw siya sa ninja na nagtatago, sinasabing lumabas na ito. Mula sa anino, lumitaw si Nodoka. Pinuri niya si Yasawa dahil pinauwi nito ang mga bata, alam niyang ginawa ito para ilayo sila sa marahas na laban na siguradong mangyayari. Pero ngayon ay tapos na ang pasensya ng ninja. Habang naglalagablab ang apoy sa paligid niya, sinabi ni Nodoka na ang mga Gokuto ay labis nang nagiging sagabal sa ilalim ng mundo, kaya kailangan na silang lipulin. Pero hindi natatakot ang mga Gokuto, hawak nila ngayon ang Hell's Coupon. Habang naglalakbay si Shino, bigla siyang nagising at agad tumakbo papunta sa kuta ng Gokudo. May masamang kutob siya tungkol sa nangyayari kay Nodoka kaya desperado siyang makarating doon bago pa mahuli ang lahat. Samantala, si Nodoka ay muling nangako, wawasakin niya ang sinumang kumikilos nang hindi naaayon sa kanyang panuntunan. Si Yasawa at lahat ng tauhan niya ay gumamit ng mga piraso ng Hell Ticket. Sa ibang lugar naman, pinag-uusapan ni Kiwami kung bakit siya ang pinakamahina sa mga Gokudo Destroyers. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit siya napili para sa unang misyon. Kung kaya ng pinakamahinang miyembro na patumbahin ng isang ninja gamit ang Hell Ticket, magiging simbolo yun ng pag-asa para sa hinaharap ng Gokudo. Bumalik tayo kay Nodoka. Dito, formal siyang nagpakilala bago niya tuluyang sunugin ang buong grupo. Pero pinigilan siya ni Yasawa, na nagpakilala rin at sinabi ang kanyang layunin, ang maghayganti para sa lahat ng Gokudo na napatay. Ginamit ni Nodoka ang kanyang kapangyarihan at sa isang iglap, naging abo ang lahat ng tauhan ni Yasawa. Nanlaki ang mata ni Yasawa sa takot, isang atake lang, at wala na agad ang buong grupo niya. Sinubukan niyang gumanti at pinakawalan ang lahat ng atake niya, pero hindi gumalaw si Nodoka. Ang lahat ng iyon ay natunaw lang sa apoy na parang mula sa impyerno. Hindi makapaniwala si Yasawa sa klase ng lakas na nasa harap niya. Muli siyang tinamaan, nilamon ng apoy ang buong katawan niya. Biglang lumitaw si Nodoka sa harap niya at sinuntok siya hanggang tumagos ang kamao sa katawan. Nabigla si Yasawa, alam niyang ilang segundo na lang ang natitira sa buhay niya. Sa huling sandali, umaasa siyang nakaligtas ang mga ulila na kasama nila. Ngunit sa kasamaang palad, halos lahat sa kanila ay pinugutan ng ulo ng isang misteryosong tao. Isang bata lang ang nakaligtas, pero sa kasamaang palad, nabangga niya si Shino. Ang pangalan ng bata ay Ryota. Agad napansin ni Shino na iba ang presensya ng batang ito, isang halimaw sa sariling paraan. Pero alam niyang hindi pa ito nakapatay ng kahit sino. Kaya sinabi ni Shino, wala akong oras para sa isang baguhan tulad mo. Medyo nakahinga ng maluwag si Ryota, pero bigla niyang naalala ang unang beses nilang pagkikita ni Yasawa. Noon, pinaslang ng mga ninja ang buong pamilya ni Ryota. Naisip pa nga niyang magpakamatay, pero pinigilan siya ni Yasawa at sinabihang huwag kang yumuko kailanman. Ang alaala ng guro niyang iyon ay nagpasiklab ng galit at determinasyon sa puso niya. Dahil doon, kinain ni Ryota ang Hell Ticket. Sinabi niya, kung tatakas ako ngayon, hindi ko na kayang humarap sa guro ko.
Napansin ni Shino ang tapang at determinasyon ni Raeta, kaya alam niyang wala na siyang pagpipilian kundi tapusin ang laban. Sa wakas, naunawaan ni Raeta ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Nawala ang takot niya, at nagsimula ang laban. Nakabigwas si Raeta ng isang malakas na suntok sa mukha ni Shino. Napangiti si Shino, ramdam niya ang diwa at tapang sa suntok na iyon. Ipinaliwanag naman ni Raeta na ang buong estilo niya ay puro matitigas na suntok, ang tinatawag nilang Gokudo Iron Fist. Sa simula, halos pantay silang dalawa. Pero kalaunan, isang malakas na atake ni Shino ang tumama, dahilan para masugatan si Raeta. Sabi ni Shino, ito ang ultimate piercing skill ko, simple lang, kapag may bakal, dudurugin ko. Pagkatapos noon, bumuhos ang ulan ng mga suntok mula kay Shino. Si Raeta ay halos hindi na makagalaw, ang braso niyang bakal ay unti-unting nababasag. At nang ihanda ni Shino ang kanyang final strike, ang huling iniisip ni Raeta ay si Yasawa, bago siya tuluyang punitin ng marahas na atake ni Shino. Samantala, sa loob ng katawan ni Yasawa, unti-unti na itong gumuho habang kinukuha ni Nodoka ang buhay niya. Ngunit habang naglalakad palayo si Nodoka, bigla niyang narinig muli ang boses ni Yasawa. Nagulat siya nang makita itong buhay pa, kahit may malaking butas sa gitna ng katawan. Paliwanag ni Yasawa, ang dugo mula sa mga pinugutan ng ulo kanina ay siyang pumihil sa apoy na sumunog sa kanya. Lalo pang nagulat si Nodoka nang makita na lahat ng Gokudo na sinunog niya, buhay pa rin. Isang eksenang parang bangungot. Napagtanto ni Nodoka ang katotohanan, ang sikreto kung bakit kayang pumatay ng Gokudo ng mga ninja ay nasa hell ticket na kinain nila bago ang laban. Samantala, napansin ni Yasawa ang kakaiba sa katawan niya. May mga piraso ng balat na sobrang init na nakabaon sa laman. At doon niya naintindihan, yun pala ang paraan kung paano na itatapon ni Nodoka ang mga pirasong balat na nagiging sanhi ng pagkasunog ng kalaban. Habang nakaluhod si Yasawa sa gitna ng abo at apoy, iniisip pa rin niya kung paano niya tatalunin si Nodoka. Ang natitira na lang sa kanya ay isang daga na kutsilyo, isang regalo mula kay Kiwami. Kahanga-hanga dahil kahit sa tindi ng apoy, hindi ito natunaw. Naisip ni Nodoka na alam na niya ngayon ang sikreto ng Gokudo, at wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Yasawa. Lumipad siya pataas sa ere, habang si Yasawa ay paulit-ulit na binubulong sa sarili, magpatuloy ka lang. Kahit si Nodoka mismo ay napangiti, ramdam niya ang apoy ng matinding determinasyon ni Yasawa. Ang damdaming yun ay kumalat sa mga natitirang tauhan niya. Sabay-sabay silang sumugod, tinawag ang kanilang huling pag-atake na Family Tower. Sumigaw silang lahat, hinihikayat si Yasawa na tapusin ang laban. At doon nga, tumakbo si Yasawa ng buong lakas. Umakyat sa tumpok ng katawan ng mga kasama niya. At isinaksak ang kutsilyo sa puso ni Nodoka. Ngunit bago pa siya makalayo, gumanti si Nodoka at pinugutan siya ng ulo. Napatigil si Nodoka. Hindi makapaniwala kung gaano kalayo ang kayang gawin ng mga Gokudo. Samantala, sa huling hininga ni Yasawa, naisip niya, maganda rin pala ang naging buhay ko. Habang naglalakad si Nodoka palayo, napasigaw siya sa sakit, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi ako pwedeng mamatay dito, kailangan kong sabihin sa iba ang sekreto ng Gokudo. Gusto pa niyang mabuhay, kahit alam niyang halos wala na siyang lakas. Naalala niya ang nakaraan. Isang buhay na puno ng paghihirap at puot. Tuwing nawawala siya sa sarili, naglalagablab ang buong katawan niya. Isang sumpa na halos sinira ang pagkatao niya. At noon, handa na sana siyang wakasan ang lahat nang biglang lumitaw si Shino. Hininto siya ni Shino at sinabing, kung mamamatay ka sa ganitong paraan, nakakahiya yan. Binalaan siya ni Nodoka, hindi ko makontrol ang apoy. Masusunog ka kung lalapit ka. Pero ngumiti lang si Shino at sinabing, walang kwenta ang apoy. Isa akong ninja, kaya kung dalhin ka. Na-inspire si Nodoka sa mga salitang yun, lalo na nang malaman niyang 10 taong gulang pa lang si Shino noon. Dahil doon, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa ginagawa ng Gokudo. Habang nanghihina, binunot ni Nodoka mula sa bibig ni Yasawa ang hell ticket. Plano niyang ibigay ito kay Shino. Pero sa parehong sandali, isang bala ang tumama sa kanya. Ang bumaril ay isang lalaki na nagngangalang Yajima, kasama ni Kiwami at ng isang babae na tinatawag na Gamo. Habang nakatayo sa gitna ng abo, sinabi ni Kiwami,
Ang bawat ninja ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan, nakakatakot, pero kamangha-mangha rin. At sa pagkapanalo nila, nagdeklarang, kahit ang mahina, kayang kagatin ang malakas. Ngunit natawa lang si Gamo at sinabing, walang saysay yan. Patay pa rin si Yazawa sa huli. Pinagalitan siya ni Kiwami, matuto kang rumispeto sa mga kasamahan mo. Ironically, si Kiwami mismo ay hindi marunong umintindi ng damdamin. May madilim siyang nakaraan at hindi niya alam ang ibig sabihin ng pakikiramay. Biglang dumating si Shino at nakita niya ang tatlong anino sa gitna ng apoy. Napansin din siya ni Kiwami pero wala ng oras. Inutusan niya si Gamo, tapusin mo kung sino man yan. Babalik ako sa kotse, may 3 minuto ka. Sumigaw si Shino, huwag kayong tatakas. Pero napatigil siya nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Nodoka. Lumuhad siya sa tabi nito, buhay pa pala, pero malubha ang sugat. Nagtangka pa si Nodoka na magsalita. Ang tanging salitang lumabas ay, mag-ingat ka, may aatake. Pagkatapos noon, bumagsak mula sa kisame si Gamo. Sa galit ni Shino, nanginginig ang boses niya habang sinasabing, uulitin ko ng paulit-ulit, tatapusin ko ang buhay mo. Si Gamo naman ay natawa sa gitna ng luha, tinawag ang ina niya. At halos mapugutan si Shino ng ulo. Tinukso pa niya ito, akala ko tutulo na utak mo parang ramen. Pero ayos lang, mukhang nasira ko naman ang isang mata mo. Ngumiti lang si Shino, parang walang nangyari. Tinawag siyang madaldal ni Gamo, pero agad siyang napahinto nang mapansin niyang naputol ang kamay niya. Nagtaka si Gamo kung maibabalik pa ba niya ito. Habang si Shino ay muling nagpakilala. Ngayon, paan ng galit. Tumugon si Gamo at sinabi, ang Gokudo ability ko ay tinatawag na Plague. Pareho silang sumigaw, tapusin na natin to. At sabay na sumugod sa isa't isa. Ngunit biglang tumigil ang lahat nang tumunog ang cellphone ni Gamo. Sinagot niya ito, at nanlaki ang mata ni Shino nang marinig ang ringtone, theme song ng Flash Princess. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Kiwami. Sabi niya, tapos na ang oras mo, Gamo. Handang-handa na si Shino para ipagpatuloy ang laban nila ni Gamo, pero bigla na lang itong nawala ng gana, tumalikod, at basta na lang umalis. Agad namang bumalik si Shino kay Nodoka, na ngayon ay naghahanda na para sa kanyang huling sandali. Mahinang tinig niyang sinabi, mas mahigit alam mo ba, Shino, ang mga Gokudo, ginagawa nila lahat ng ito ng sadya. Ipinahayag ni Nodoka na, sinasadyang umakto ng masama ang mga Gokudo, para mabuking ang mga ninja na nakatago. At kapag lumabas ang mga ito, agad nilang pinapatay. At higit sa lahat, ibinunyag niya ang pinakamalaking sikreto, ang dahilan kung bakit nila kayang talunin ang mga ninja, ay dahil sa isang maliit na piraso ng papel. Habang humihina ang kanyang boses, tumingin siya kay Shino at sinabing, utang ko sa iyo ang lahat, bata. Ngumiti siya ng payapa, at sa huling hininga niya, natagpuan ni Nodoka ang kapayapaan. Ngunit sa paligid nila, nagsimulang gumuho ang buong gusali. Hindi na halos makagalaw si Shino, nilalamon siya ng galit at dalamhati. Samantala, sa kabilang dako, iniisip ni Kiwami si Yazawa, habang malamig niyang binigkas, may maliit akong handog, para sa'yo. Agad namang natarante si Gamo, alam niyang may masama itong binabalak. Kaya tumakbo siya ng buong bilis para makalayo. At sa huling pagkakataon, bumulong si Kiwami, Palm, Yazawa, sumabog ang buong gusali, isang napakalakas na pagsabog, na yuminig sa buong paligid. Ngunit sa gitna ng abo at apoy, nakita natin si Shino, nakaligtas. At buhat-buhat ang walang buhay na katawan ni Nodoka. At dito na muna nagtatapos ang compressed version ng Ninja vs. Gakudo, episodes 1 hanggang 3. Kung gusto mong balikan ang buong mga episode, makikita mo ang mga timestamp sa baba ng video. Piliin mo lang ang episode 1, episode 2, o episode 3. At syempre, kung nag-enjoy ka sa recap na to, don't forget to like, share, at mag-subscribe, para di mo ma-miss ang mga susunod na episodes. Tuloy-tuloy lang sa binge watch, mga ka-Ane Saga, dahil mas lalong iinit pa ang laban ng mga ninja at Gakudo.